matag adlaw. Na ang Dios lang ang Dios ang nagahatan ng pag-usog ug kinabuhi. Walay sama sa tungkoy nga Dios. Amen. Ato siya kantahan. Kay ikaw man ang kanunay gitinguhan ning akong dughan kay ikaw man ang hangin nga giginhawa ikaw ang akong kusog ikaw ang akong gugma ikaw ang tanan kay ikaw man tunay gitinguhan ning akong dughan kay ikaw man hangin na giginhawa ikaw ang akong puso ikaw ang akong gugma ikaw ang tanan kay ikaw man tunay gitinguhan ning akong dughan kay ikaw man hangin na giginhawa ikaw ang akong puso ikaw ang akong gugma ikaw ang tanan. Ako gihayong matagusa ang kamulang ang mukanta na ang Dios lamang Dios ang inyong gitinguha sa matag adlaw. Mapasalamaton kayo sa tamboy nga Dios na siya nagatagos ka ng pagiginahan. Amen. Kantaha tamboy nga Dios. Nakamulang kay ikaw. Yes, gusto nga pagkanta. Kanunay gitinguhan ning akong dughan kay ikaw. Ibayo itong mga kamote sa tamboy nga Dios. Hangin na giginhawa ikaw ang akong puso ikaw ang akong gugma ikaw ang tanan. Sa makausa kay ikaw man kanunay gitinguhan ning akong dughan kay ikaw man ang hangin na giginhawa ikaw ang akong puso ikaw ang akong gugma ikaw ang tanan ikaw ang akong puso
salamat kayo mahan sa imong presensya na nakikubad ka namo. Salamat Lord sa imong balang espiritu na nagapadayon ug bunsad sa matag usa. Ang gyampo Ginoo nga ikaw kanunay nga mag-ubad sa imong katawhan sa magapadayon kami sa among panimbahon kanimo karong hapuna. Ako gyampo Ginoong Dios na imong tabangan nga ang among kasing-kasing, among una-una, among kalag espiritu Ginoo ma-sentro diha kanimo lamang Ginoong Dios. Lord, imo kami nga madinawaton sa imong pulong, among ipaubos ang kaugalingon, among giila Ginoong Dios nga kinahanglanon namo ang imong pagtulunan para nga mausab bago ang among mga kinabuhi. Lord, akong ipaubos mo ang akong kaugalingon, isip imong alagad, akong giila, wala may mahimo kung wala ka Ginoo. Kun ako sa imong balang espiritu para mugawas sa baba nako Ginoong Dios, mao lamang ang imong gusto ipabot sa imong katawhan Lord God. Lord, kung kani nga mensahe pagpadlong kami maminaw, kung kani pagdasig Lord kami madasig sa pagbuhat sa angay buhaton. Lord, panalangini ang matagusa samtang kami maminaw Ginoo pag-uha kinabuhi sa matagusa. Kanita na mong gyampo sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Maayong hapon. Nawa no, kakaling ako bitaw natong mga kaigsuunan. Connected di kayo biblical din kay tanang Christian, biblical kayo. Kaya basagan ng ulan-ulan, medyo wala kayo diri ba? Dagan sa absent, basta ulan-ulan. Kaya ingon magod lagi ang Biblia na kita ang kahayag o ang asin sa kalibutan. So pag magulan, matunaw magod ang asin. Manang nagtago sa ang kadaghanan, daghan ang wala. But sige lang, I believe na siguro kamo po ang gusto paabton gid ni Lord sa ating mensahe karon. Amen? Mura diliin mo ganahan na. Amen? Okay, praise God. Maayong hapon po sa kato atong mga kaigsuonan sa Blessed Hope Online, sa Damilag, atong mga kaigsuonan from the US, from Australia, from Thailand. Oh yes, sila Coach Lunel. We are praying for you, no, sa inyong family. Kay medyo ra ba yun, no, na impact yun ang Thailand karon ug ang Myanmar tungod adto dako kayo nalino. Thank God na safe ra mo. No, sila Pastor Johnny Carr, no, we are praying para sa inyo. And sa ato mga kaigsuonan nga naa sila Gerson, Aiza sa nasa Luzon, and even sa Ilaha Jimar na sa Moo. No? Thank you for joining us. Ila Pastor Dante sa US. Thank you so much for joining. Okay? Kung sa tanan nga ni Adere, nalipay ko nga naa ka. Nalipay ba ka nga naa ka dere karon? O, ina sa imong tapad ba nga nalipay lagi ko nga naa ko karon. Praise God. So, magpasalamat din tuon ko, no? I would like to thank our leaders, no? Tanan na itong mga lideres nga niadto gyud sa Cagayan de Oro gahapon to join the Bringing Life Seminar. No, salamat kaayo. So far, Damilag ang pinakadako nga contingent. No, congratulations. Praise God. Ang katoy no pinakalayo, muna yung pinakadako, no? Lahi gyud dayon din sila na lahi daw ang commitment sa taga Damilag. When it comes sa kana bitaw gusto tang mo tuon or mo learn, no? So praise God ana, dagan na bless sa inyo ang mga kinabuhi. Tanan ba nakadawat sa kids? Tanan? Nay wala? Wala pa, yapas ra. Dahil so ko kan ha. Devotional guide. Tumbuklet pas. Wala kayong booklet? Tama po yung mga sinaraw na nato kung napay bilhin dito sa church, no? Kaya grabe yun, ang atong i-expect mang good, we were expecting just around 200. Ang atong i-expect mga 200, 230 pinakataas. Wala niya kadahong nga maabot yun siya as high as 300. So daghan yun ang nanadto, and we are so blessed. Daghan nagingon sa ako nga excited sila sa sunod kay lahi naman yung mga topics na po. So, mas mudaghan daw sila. Kato nga tayo, mga leaders lang man to. So, pag-abot na nga tayo, mas daghan. Asa nakataan ang panahon, no? Puno na rin ba kayo at nga tayo?
But thank you so much sa support ninyo, leaders. And I believe na dili to kawang ang atong pag-adto. Kaya di ba sa atong pagkitunan nga ang panalangin o ang pabor o ang dihog, dili man na siya makuha nga iyang puan lang ka. Ang dihog makuha nito kasi sige mo uban dito sa mga dinihugan. So as you continue to allow yourself na makadawat sa impartation gikan sa mga pastors nato, I believe the same will also mahitabo sa inyong mga life groups. It will grow. Amen? Praise God. So, announcement daan, atong retreat is coming. So later, mag-meet ta unya after the service, tanan nga leaders. Because natay duha ka buok nga hisgutan nga i-plaster nato nga schedule. Una is the retreat, second is the kiddie camp. No? So ato pong i-meet atong mga leaders tanan. So ang huddle unya, ubuan lang. Okay? Ayaw na mo maghinilangkay sa huddle, ha? Para sa control lang sa takaron, control lang sa. And then SLI 3, ang second batch sa mga magwawali unyang gabi, excited ko maminaw sa ila. No, gabi kayo apil at kanang bitang akong ginahimo diri kanang ginaingon na ako na isa nga niawat. No, pamulo kong ano kami yung bitang ko nga giusab ni Lord ang mensahe na ako nahitabo na hapon gignay ko ni Chan pas na usab daw yung mensahe pas. Grabe ba yung nausap na? Yung ngayon na inspired na usap. Okay, praise God. Tanaw na taon niya. No, so, ako yung akong i-invite. Tanan nga gusto mo tanaw niya. 7 o'clock na anak sila niya dire. They will be giving their preaching. No? Mauban sa atong mga pastors na mga kurado sa ila. No? Muna sila gagraduate yapon sa college na i-panel interview. No? So, muna siya ilaha. Praise God. So, wala tay video karon no? Wala. So, napabukoy na rin ta, Pastor G, na announcement? Wala na. Kato lang. Okay, so again, meeting taon niya, leaders, at after sa ato topic. Praise God. Grabe no, straight ako, tibong adlaw kahapon, and then karon ako na ata dire. Praise God. Pero ang ngayon kayo si Coach Nelson sa iyang pwede naman tayo dito po sluyo mo. Ang ngayon kayo. So, andam na ba mo sa mensahe ni Lord para sa ating kapahapunan? Andam na? Amen! Base mo ba lang, igamit na niyo ito yung mga notebook ikan sa ano? So, karong hapuna, no, as ato ni i-open sa isa ka istorya. Sa kaadlaw, adunay usa ka pastor nga nagwali siya sa iyang simbahan sama po niini. Ang iya yung wali mo ni kabalo mo mga igsuon. Ang Ginoo andam gyud mo pasaylo kanimo bahala mo sa imo na himo. Ako nagatuo gayud nga ang Dios nga akong gialagaran kung mangayo kang pasaylo kaniya, pasayloon ka niya. Ug kamulo siyang wali ani naay diri sa atubangan sa kilid na ay lalaki nga grabe gyud ang bako. Then siguro sa mga nahuna dako gyud ning sala daw hanaw. Kay hilaka mo gisla. Pero kung kinadala ko siguro sa iya yung gidrive mo kayo. Kaya ako kaila sa Dios nga akong gialagaran. Pasayloon ka niya, balagon sa kahugaw. Ang luhod na ang laki. Muna ang akong gituuhan, tuuhigin ninyo. Dawat na mo na. So pagkahuman gito ka sa atong magwali niya, excited na kayo siya, ang atong lalaki nagulat din, gusto din mag-istorya sa kay pastor. So tuon man, si pastor, uulan din niya, excited kayo siya kayo. Kaingon siya, kanigin nga lalaki una, tatandog hindi kaayo sa kumitsahe. So pag haulat na lugar ang lalaki nga nanglakaw na kasagara, gidoon siya ang pastor. Sa pastor, kinahanglan di ko makikistorya sa imong pastor, pwede kita lang duha. Sa andam na siya kanina ni. Mangumpisal gid siguro ni. So miduol sa sige dito ta sa opisina. So dito sila sa opisina, kalit gihulpot sa lalaki ang druga nga nasa iyang bulsa, gihatag. Na lagi na ako palagi. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Then ikuha o konsilyo. Yan ang ibutan ko. Pastor, nung umpisal, iko pastor. Ngayon siya nga, kung sa man nang imuha dahil sala, o kung sa imo ikumpisal, siya, pastor, natandog ko sa imong mensahe. Natandog ikay ko nga. Grabe gid ka mutuo sa Ginoo. Siya nga, mga ko basayo no pastor, kay ganina lang yun, atong mga duha ka adlaw nilabay. Nakapatay ko pastor. Alam mo ba? So tanaw niya, droga, bukid siguro, naklip. Siya nga, pastor, nakapatay nito, lalaki. Siya nga, sa may rason, yung imong manggipatay. Ano naman ang mga pastor, no? Pakalma. Sa may rason, yung imong manggipatay. Siya, ilang ito siya. Kapoy mo dito siya, pastor. Kaya naglalis, may kainin ko wala lagi Ginoo. Iningon maging siya na tinuod gid ang Ginoo. Tinuod gid ang Ginoo. So natandog kay ko, akong nga dunggab. Ako yung gipatay da. Wala man lagi Ginoo. Mo na ani ko karon pastor ba kay ito nang awil man sa kutsilyo. Siya, ikaw pastor, oo ka nga naagyoy Ginoo pastor. Na pastor na. Sa una to. Karon char na lang ni char. Karon hapon na mga igsoon. Gusto ko ibutang imong kaugalingon sa posisyon na to, pastor. Ang imo bang ginaistorya tinuod ba nga mo'y gahakita sa imong kinabuhi o akong kinabuhi? Ablihan nato atong mga Biblia sa libro ni Lucas, no? In Luke chapter 12, verses 1 to 3. In Luke chapter 12, verses 1 to 3, nagaingon si Jesus. No? In the meantime, when so many thousands of people had gathered together that they were trampling one another, ilan ang gahatumban ang usa-usa, kung kadagan na kay nagtipo kay gusto maminaw kang Jesus, He began to say to His disciples first, iyang iignan yung mga disipulo, beware of the leaven of the Pharisees. Sa Bisaya pa, pagbantay sa pampaalsa sa mga Pariseo. Which is hypocrisy. Kay ingon si Jesus, nothing is covered up that will not be revealed. Walay gitabunan nga dili madayag. Walay tinaguan nga dili mapaila. No hidden thing that will not be known. Therefore, busa, whatever you have said in the dark, unsay imong gisultis sa dihas kang ngit, ang ingon sa Biblia, madunggan dito sa kahayag. Ug ang mga butang na imong gihumhum sa pribado, isinggit dito sa taas sa mga pantalay. Igsoon, dili ko ganahan aning topic tungod kay kanang medyo siya bugat in a sense. Akong gitry yun nga ipalighten siya. Pero medyo siya bugat. And I believe needed po nato ni tanan. Amen? Para atong matanaw sa atong kaugalingon, kung ang ato bang magpaila sa Dios, ang ato bang pagsangyaw sa mga tao, ang ato bang pagkinabuhi nga gitawag ka nga Kristohanon, mao ba gyud ang tinuod? O mo ba'y naay mong gaipakita? So karong hapuna, ato ning gitaytulan o no? Hi po, Crazy. Gisa na siya sa Kino. Kaya in Luke chapter 12 na siya, no? Luke 12, 1 to 3. Kung saan ay para sa imo ang hypocrisy? Mangutana daw ko. Para imo, Chris, magpakaarong ignon, hypocrisy. Sa imo ha, Pastor Chan, ano sa ang hypocrisy? Pakitang tao.
Kinsa pa ba? Coach Jen, para sa imo, unsa man ang hypocrisy or hipokrito? Pakarong ignon gyapon. Pakarong ignon. Ang hypocrisy ko no, according sa dictionary akong gibasa, it is feigning. In other words, pagpiki. Pagpiki sa unsa nga ikaw dili gid inana. Dili gid ikaw inana. Or nagpakarong ignon or nagpiki ka nga nituo ka sa isa ka butang nga wa gyud nimo tuohi. No? Or usa ka binuhatan behavior nga kontradikto, or in other words, dili pariha sa unsay imong giangkon nga imuhang nabati. Mo kunay hypocrisy. Mao kuno na nga kana bitaw kada usa sa atoa na magintay pagpakaarong ignon. Kaning Pilipino, given gini. Balo ba mana? Given gini. Uy, hali! Maniot to ta ba? Busog ko. Busog ko, busog ko. Diba, Pilipino? Busog ko, sige lang, busog ko. Pag-ingat yung ikaduha nga. Hali, aling ko sa sudan. Kay given na gina sa ato, no, nga, pagpakaarong ignon kay ta ba? No? Nagana bitang uy, muna akong binata, hulo! Sipon, gaturo ang sipon, way kaligo, hulo, kagwapa na ba, uy! Diba? Given gina sa ato, nga, parang ignon ni kita. Mansa ka, baka kita ko atong video sa YouTube, nga, what if ang mga tao ay kabalo lumaka? Joke no? Hala, day, mura ka na yung baboy, day. Hagak mo lagi, uy, undag boy po, mura nagpaluwa ang ilong mo. Wala, normal, katawa sila. Kaya naman, normal, hindi ka balo mamakak ang mga tao. Pero sa ato, ay kabaluman ka, muna bisan, sorry ha, so hay, magpasiksik-siksik ka, di ka panggawas yung bilbil, yung pagina na yung amiga, mahal na ka, day. Kasiksik, gini mo, day, siksigin ka ayo. Bakak na good. Pero sa inana ta. Diba, inanata? Hypocrisy is just like that. Kabalo ka unsay tinuod niyo mong gituohan, pero gapakaarong ignon ta na dili mo gina tinuod, lahi ang ako nakita, no? So in our Christian life, basin ikaw ug ako nahulog na ta ani nga sitwasyon. Unsa isa sa pinakadako nga hypocrisy ani? Ano bitong kusog kayo ka mag-handle of life group? Pero di mo gina-apply ang imong kaugalingong gitudlo? Hypocrisy na. Hello? Balik na po di ko ani, no? Pag maigo ka ani nga topic karon, ayaw yung dungo. Hangad din ngisi lang. Ha? Praise God, ginaan ko ba siya to, siya. Alam mo yun, ha? Ikaduha, hypocrisy ko no, is gara kitang pagpangutana sa imo, kung saan naman ka karon? Sa imo, ano na, imo laging mga posting eh, pang simba-simba na lagi, pang ginoo-ginoo na lagi, ay lagi. Na-born again, manggod ko. Di ba? Lagi doon na-born again, manggod ko. Na-born again, pero pag uli sa balay, parihara gyapon. Listen siya. Nga ang na-born again ang imong Facebook. Bantay ka na? Ang imong Facebook, born again kayo. Nga naman, ang imong profile, daghan kayo mga God is love. My devotional for today. Naparin life group right now. Daghan kayo mga inana mo. Pero pag abot sa balay, ala, balikas balikas dito, insulto dito. Di ba siya hypocrisy? Di ba siya ingon pa ni Jesus, pampaalsa para sa mga Pariseo. So karon pumakita gani kag kauban nato sa simbahan or imuhang asawa, imong bana, nga medyo gani inana imong gahakita. Ayaw na sa insulto ha, na lang Pariseo ha. Ano lang, kaana na lang, ma-remind ta ba, ay pampaalsa na dahil.
So, mo na yung meaning sa hypocrisy. Pero, dili na mumudway lana kay kabalo kasabot naman siguro tanan. Amen. Unsay pagpakaroon nun. Amen. Kasabot na ta. Okay. So, diretso na rin ko. Diri na ko sa unsay judgments para sa mga hipokrito. Unsa kunoy kung sa tawagan na judgment. Unsa na sa Bisaya ko? Hukom. Unsay hukom. Unsay parusa sa mga hipokrito. Di man ini ha, di man eh. Gusto na ko balikan na nato gamay gani na. Klarohon lang din ako. Gusto na ko ni klarohon para masabtan ninyo. Tanawa unsay giingon ni Jesus. Kinsay giignan niya? Kinsay giignan niya? About nani? Iyang tinun-an. Dili day unbelievers ang iyang ibadlong. Nawa sa giingon no? And while everyone was trampling one another, while nagtunog-tunog na sila, yun siya, he began to say to his disciples first. Kinsa yang ingnan? Mga disipulo. So kinsa yang ingnan? Kumbaga sa ato mga born again. Nakadawat yun sa iya. So kung sa atong konteksto karon, kinsa man na? Kita katong mga gasimba, dili katong dili gasimba, katong gasimba. Kita mo iyang giingnan nga pagbantay kamo sa pagka-hipokrito. Kay ngano man, tungod kay sa ako pang giingon, aduna lagi mga hukom na ay parusa, na ay judgments ang hipokrito. Unsa di ay ang buhaton according sa Bible, unsa di ay ang mga parusa. In Luke chapter 12 verse 2 part A, ingon din ha, the things that are covered will be revealed. Ang una gyud nga parusa is this. Ang mga butang nga atong gitabunan, ang mga butang nga atong gisulayan, nga tabunan nga mga sala, ipadayag sa Dios. Usahay man ko na atong nagsakit gina siya tong kinay mo nga sala no, dili ta nang panahon ni nana. Usahay abantay ka na nakay nahimo and then mga sala nga imong nahimo sa una ay mo na nakalusot ka. And then kalit lang ni buto karon. Kalit lang na sa una pa nun tanang anong karon man ni buto because butis siya lagi. Nay mga butang ang gitistingan nato tabon. Ang gingon sa Bible, ipadayag siya sa Dios. Ingon ang Luke chapter 12 verse 2, nothing is covered up that will not be revealed. Ganun na timing nag-topic si Pastora Donna sa SLI 2, nakasapon pa ko. Ako lang i-enhance gamay. Kaya naman ko nag-question about, say dapat pastor, i-cover up na ako or unsa, or ako bang inana nahitabo, inana. There are three things. Lahi ang cover up, lahi ang covering, and lahi ang kanang itawag na to tolerate. Okay? Klaro ko na ko na, lahi na sila tulo. Nag-survey pastor doon na ganyan ko, good, sakti mong pagda-deliver. Ako lang i-enhance gamay. Unsa ang meaning sa tolerate? Like for example, nakita na ako ang barkada nga kabalo ko nga minyo siya pero naay babae nga iyang kauban-ubanon sa amo ah. Kung dili ko na siya bandungon, pasagdan lang ako siya, wala ko i-istorya sa iya, mo na gitawag, gitolerate. Okay? Gitolerate. In other words, wala ko bandungan. Ang gitawag nga kanang ang uban gitawag cover up. Unsa man ang cover up? Nakahimo siya sala pero kay hapit na mabutyag, hapit na mugawas, gitabunan para dili mahibaw-an sa uban. Mo na cover up. Unsa rin buhaton nga sagara ana? Mag-cover up na ang himuon na murag magic ba? Tabunan ang diri ang imong atensyon ibalhin sa pikas. Muna cover up. No? Ang covering, muna lahi, muna siya biblical,
is tabunan nako ang katong nakasala in a sense nga di siya maulawan sa publiko, pero sa pribado kasab-an ako, badlo mo nako. Dili pwede na i-tolerate nako ang iyang gahimuon. Ako pugnan niya di siya maulawan, no? In other words, nakita ko nga nasige mo nga sayo. Dili man siya mahitabo nga kapag cover is inani. Ako kang birahon sa kilid, kung nakita lugar na ako, kung na to, akong nakita si Elson, kita na ako si Elson, nga naik babae nga sabak-sabak. At doon ako dito, birahon na ko sa kilid si Elson, hawa rin Elson, hawa diya, sapon ka din. Ayaw na ni Kutuha, di na ako gusto makita ni Mahitabo. Hawa na, undangin na. Paglakaw ni Elson, wala ko'y sultian, muna'y cover up, muna'y covering. Dili na ako ipahibalo. Okay? Kay gidil naman ako ang problema. Muna'y covering. Ang cover up is kung nakita na ako si Elson nga inana, ang akong buhaton, hala, naari si Elson, makita, manggini. Hali, Son, din mo sakay sa sakyanan, Son. Muna siya ang cover up. Ha? Ako katapos hindi siya maulawan, pero wala ko, hindi mo ang effort nga maistorya siya. Ang tolerate is wala kong pakialam, alam nyo din na, basta di kumamadlong, muna tolerate. Okay? So ang giingon din na is nothing that is covered up. In other words, katong gituyo gid bitaw nga imong itago para dili makita sa mga tao na sala na nimo og nako. Ingon si Lord, i-reveal gina. Mugawas gina siya. Ako mismo I experienced that. Daghan mga sala kung gino ka na, una-una makalusot ra kuan, magawas sa kuan niya. Pag-abot sa katong naisala na ako na yung mga nakaingon ko nga, katapusan na daw ni, wala na, kuman na din tanan, dito na lang ko nasapon. Because wala giingon ni Lord, walay tinaguan, or walay imuhang i-cover up, nga dili magawas. So igsuon, ayaw ka suko sa Dios kung magpadayon ka sa imong mga sayop nga binuhatan karon and you keep on covering it up. Ayaw ka lain sa Dios kung one day iyan ang i-pagawas. Because that's the judgment sa mga gahimo gyapon pagka Pariseo. In Proverbs chapter 28 verse 13, ang ingon sa Biblia, whoever conceals, or ingon sa ubang translation, covers his transgression, yang sala, dili yun muuswag. Ang katong mga tao nga sigigtabon sa ilang mga sala, dili muuswag. Pero katong mamumpisal o mubiya sa iyang mga sala, makadawat o kaluoy gikan sa Dios. Ingon ang Biblia, pag imo gitaguan ang imong sala, tabunan nimo. Pabutya gyud siya. And ang imo sa Bible, pag imo nang buhaton, dili ka mo uswag. Dili ka mo uswag. Pero kung kinsa ang mag-aangkon sa iyang sala, ang ingon sa Bible, kung iyang biyaan, siya makadawat o kaluoy gikan sa Dios. I could still remember nga naatay na mga kailang ng mga Kristohanon sa una sa Sugod Bad Church. Naman ko ubang Kristohanon, dili lang daghan Kristohanon inani, ako lang i-explain gamay. Na yung mga Kristohanon nga gatuo sila nga basta maghimo silang maayo, matabunan ang sayop ng ilang gahimuon. Hello. Mubitaw na nga daghan kaayo gapahimo og mga simbahan, gapabuild og mga kapilya, pero kasagaran nga pang-build ana mga tao nga dagkog mga sala. No? Na sila mga illegal nga gapangbuhaton, magpahimo din sila kapilya. Kaya murag sa ilang una-una, magpahimo sila simbahan, muhatag dayon sa kaning mga fundraiser. Kaya nga naman, para sa ilang, murag ang ilang maayo magimbuhat, pasing matabunan ang sayo na binuhatan. Dili lagi nang bitaw. I could still remember nga na ako na ilan ng Kristohanon nga pag-abot sa panahon
Niabot ang panahon nga nakasimba sila sa church, and then mabantayan ako nga grabe kay makamang hinatagon. Grabe kay kamang hinatagon. Permi, pastor, naikwan para sa imo, pastor, inana. But there was something nga sa ako, nga gaingon gid sa ako, mapabantay. Pagbantay. So wala lang sa ako to, ako rin akong gidawat, of course, dawato na to. Pero mabantayan naman ko na ako. Because, kusog sila manghatag, pero pag naakoy, kanabit ako sa full activity sa simbahan, dili ka uban. Dili maminaw ka, dili mo tuman. Pero may sila, muhatag sila. Muhatag. Pero pag may ka nga, inanya kong buhatong, mag-Bible study na dito, uban ka, kaya bakanti man ka anak. Wala. Pag-ingon nga, amo na itong pamaagi sa church. Nindot na pastor, sige pastor, pero wala diha. Nakita na ko ba? Maayo yung binuhatan, pero kung na'y sikreto. And then it happened, na hinay-hinay, nabantayan ako, nawala na din sila sa church. Because na-expose ang binuhatan sa ilahang isa sa family. And ako nakita mo dito, nga mo nang bahala, grabe ilang kayon. Dili gid yung swag. Grabe gid yung kayod ba? Di mo swag. Di na gud sila mga pils, mga Bible study, di mo pilog life group, di mo pilog pag kinahanglan gid lagi mo kayod. Oo, gud yung swag. We need to be careful. Nga usahay, basi ka-testing ka ba, mamurabit o gabayaran nimo ang panalangin sa Diyos. Di mo gusto biyaan ang sayop ni mga binuhatan. So ang atong buhaton, murag gabayaran ito, mag-ibot ang maayo, lain nga maayo, para di lang nato maundan ang sayop. But in the sight of God, ingon siya, kung kinsay magbuhat ana, dili yun siya muasenso. Amen. So, ayaw pag-over up. Ayaw tistingi o tabon sa mga maayong binuhatan ang sayop nga binuhatan. Kay parihara na ikaw napulo ka adlaw way ligo, palitay kag bagong sanina, ug nagtuod ka, nagwapo o kumot ka. Na-try ka na? Ano pila ka adlaw way ligo, way deodorant, way tawas. And then suot kay kag katubit ang bagong sanina, sada tan-aw sa layo. Pero pag magkaduol ang tao, klaro yun. Medyo lahi yun baho. Nga naman, try man mo o pakita, cover up, or hindi na siya makover. Hindi na siya makover. Amen? Inay mo dapat, dili ikaw pasabot ni pastor. Basin ako. Dili ikaw, basin ako. Okay? Second, what is the other judgment? Kung sa pailain nga judgment ni Lord sa mga hipokrito. First, ang katong imong mga gi-cover up ma-reveal. Di ba kadungdong mo? Kinsa ba sa Bible ang naimong imong inana? Sa tanan ninyo, kinsa? Si David. Tama. Di ba? Kung siyang himo, pagkasala niya kang Bathsheba, pagkaibawan niya nga buros, kung siyang himo, iya bang giangkon nga naa say sayop nga gihimo? Wala. Iyang gipauli ang bana ni Bathsheba. Iya din gisugo nga pagdulog mo. I-try niya cover up. Para ignon dayon nga naburos si Bathsheba tungod kay nagdulog sila. Daw kay ang bana kay loyal man kay nga sundalo. Gahawid man gyud sa balaod sa Israel. Di ko pwede makigdulog sa akong asawa samtang ako mga igsuon nakig-away sa panggubatan. Di wa gid siya mahimo. Iyang gitistingan og hubog, wala mo ana. Iyang gisugo kabalo si David nga bawal ug dili maayo atubangan sa Dios ang mahubog. Pero iyang yung gihubog. Kay parang mo daw Bathsheba sakit gina ha. Ato na gini buhaton tanan kay parang nga walay madaot sa ato. Pero ang say gihimo ni Uriah, wala gid siya miuli. Dito natulog sa gawas. So karon wala siya choice. So to cover up, saan lang yung gibuhat? Ang ipapatay si Uriah. Sayop man na ka na mo sila nga ipapatay gid ni David si Uriah kay gusto niya makiya si Bathsheba, no? Di ko gato ana.
sayop na nga doktrina. Wala niya gipapatay si Uriah kay gusto niya makuha si Bathsheba. Gipapatay niya si Uriah kay hadlok siya mugawas sa iyang sala. Kay kung tinuod pa nga gusto niya ipapatay si Uriah kay para kuha si Bathsheba, dito pa unta sa wala pa ito nakitabo. Ano iya pa magipapauli? Diba? So dili to mao. Gusto niya i-cover up, but after niya to gihimo, ang Diyos nagpadala propeta. Ignan siya nga kung sa imong gihimo, mo po na yung kitabo. Na ay bayad ang imong gihimo. So muna siya ang sitwasyon. Naagi always judgment. Amen? Second, ikaduha nga judgment. Ano? In Luke chapter 12 verse 2, part B, ningon po ng pulong sa Diyos, nga ang mga butang nga gitago, in other words, why lain na kay balo, katong cover up na aman. Pero kanang itong imong gitago, ang feeling yun mo, why nakakita, why nakabalo, luwas na ko. Ang ingon ni Lord, hindi ginamatago. Mahibawaan gina. Ingon pas mga katigulangan, ang aso di gina makumbong. Mahibawaan gina. So kung na kay gahimuon karon ning suon nga kabalo ka dili insakto. Ayaw na paghulat na ipagawas pa sa Diyos. Mas may pa o dangon na nimo. Kay delikado na siya pag ang Diyos na ang muliko. No? Ingon ang Luke 12 verse 2, nothing is covered up that will not be revealed or hidden that will not be known. Ang cover up na adin na gitabunan, ang hidden gitago gyud. Naningkamot giga nga way makahibalo ani. Diba? Naningkamot gyud nga way makahibalo. Sa mga tanaw og mga dimaong, delete gyud ang history. Diba? Atong mga naika-chat nga di mao, sigurado gyud nga tanggalan gina, delete gina. Diba? Gamanin kamot gid ka. Nga way ebidensya mabilin. Pero pag ang Ginoo nagay ang muliko. Ala na. Mupalpak agad. Mupalpak agad and mugawas kita siya. Bisa kung saan nimo kagusto nga itago. No? Kung basahon gani nimo in Genesis, na ang pinakauna nga nag-testing nga gitago niya ang mga butang ngayang ihimo. Genesis chapter 4 verse 9 to 10. Makita nimo din ha ang istorya ni Cain ug ni Abel. Di ba? Pagpatay ni Cain kang Abel, wa may nakakita. Way nakakita. Ang gingon sa Bible, samtang sila ra duha ang naa dinha sa gawas, sa hamingawan, sa fields. Samtang sila ra duha, gipatay ni Cain si Abel. So in other words, ang tanatan-aw gito si Cain, di sigurado ginya na ba kung apa, na ba kung mama, na aba ang uban na itong mga igsuon. Na nila yung igsuon, pastor? Sa SLI, mabawaan na ninyo. Pangutana mo na sa SLI. So, pagkakita niya nga wala, iyang gipatay si Cain. Ay, si Abel. So, nagtuo siya nga perfect murder. Huwag makasumbong. Huwag nakakita. Pero pag-ingon sa Genesis chapter 4, verse 9 to 10, then the Lord said to Cain, ningon ang Diyos na tuhang Cain, asa si Abel na imong igsuon. Ang situbag ni Cain, niya siya, I do not know. Am I my brother's keeper? Ningon siya nga, wala akong kabalo, Lord. Ako ba di ay ang magbalantay ang akong igsuon? Di ba? So yung naman na awa, pwede nakakita, pero unsay gitubag sa Dios, ingon siya, what have you done? Ang tingog sa dugo sa imong igsuon, nagtawag ka nako gikan sa yuta. Kung nagtuo ka nga ang imong binuhatan, way nakakita, igsuon, ang yuta, ang langit, o ang tibuok kalibutan. Gatanaw.
naay gasulti sa Dios sa imong binuhatan. Whether you like it or not, naay gasulti. Naay testigo. Pildi si Cain, kay nga naman ang testigo, ang yuta ko. Naay testigo. In this world, wala kay himuon nga dili may bawaan sa Dios. Ingon ang Salmo, no? In Psalms 139 verses 7 to 12, muni giingon ni Haring David sa Dios. Ingon siya, Lord, where shall I go from your spirit? Asa man ko mutago gikan sa imuhang espiritu? Or where shall I flee from your presence? Asa man ko makadagan nga wala imong presensya? Kung muadto ko, if I ascend to heaven, pag muadto ko dito sa langit na aka, ingon siya nga, if I made my bed in Sheol, in other words, kung dito ko muadtog impyerno, naagya ko ka. No? Duha man ang context ani. Mingon siya nga, impyerno or dito sa lubnganan, naagya ko ka. Ingon siya nga, naa makapirmi. Ingon siya nga, kung muadto ko, musakay ko sa mga pako sa kabuntagon, in other words, musakay siya sa adlaw, kaya musunod siya sa adlaw, sa kabuntagon, kung dito na rin ko magpuyo sa pinakalayo nga dagat, tuwa magyapon ka. Ang imong kamot na agyapon dito. Maggiya ka nako o maghawid ka nako. In other words, walay lugar ang kalibutan na nga dili ka maubanan sa Dios or di ka niya makita. So ayun na pag-una-una that there are things na pwede nimo himuon nga tago. Hello. Ano bitaw mag-chat-chat ka na pinaanak ito tayo. Eh para yung bana, yung asawa na di makakita. Imagine na ito, ano ito sa Facebook, kalingaw kay kuha na, ano ito, na-filter. Nga kamulok kang nga, ngising-ngisi ka, kalit na magawa si Jesus sa iyong likod. Winana ang nakay tabo. Gachat-chat ka, katuo ka, mawa ka basa imong asawa, imong bana. Si Jesus, nadiri sa iyong likod, gatanaw. Wrong grammar na. Dili na I loves you. I love you na. Ang tinaguan nato igsoon, kita niya. Ang pinakadelikado kaya ang giingon na ang tinaguan, iyang ipahibaloy. So ako, wala ko kabalo kung kinsa karon ang namugnaw ang likod, kumulot ang gawali ani. Pero akong hangyo igsoon, undangin na. Mientras wala pagi putang na wala pagi pukpok sa Dios ang martilyo bitaw na sa judge. Okay, verdict muna ni undangin na. In the Bible makita nimo nga nay mga tawo nga inani. Di ba kinsay pamilyar kang Ananias o kang Sapphira? Di ba katong sa Acts nga nag-awat-awat sila kang Barnabas, nagibaligya ang ilahang yuta. Kaya nakita man nila nga si Barnabas pagbaligya niya siyang yuta at tibuok yun nga halin yang gihatag sa mga apostoles. Gidayin si Barnabas sa mga tao. So kay gusto mo sila ginanadaygon, ila kong giingnan silang Pedro nga amo po dapon ni yuta nga ibaligya o ang tibuok abot amo ihatag para sa buluhaton sa Dios. Pero sa ilang imo, pag abot na sa halin, nagkasinabot silang duha. In other words, silang duha ang nagtago na atong paksiadaan para ato. Ayaw nato ihatag. Moto paghatag nila kang Pedro nga mo ni ang abot sa yuta. Kung mo ningon si Pedro, sigurado ba ka nga mo gini ang tanan-tanan? Umingon si Ananias, sigurado. O kung saan, kabalo na sa ending, di ba? Nagignan siya ni Pedro nga mo may nagsugo sa imong ihatagin ang tibuok, ikaw may nag-ingon. Wa ba ka kabalo nga namakat ka, dili tao imong gibakakan sa panahon nga namakat ka sa balangin espiritu, kung dili Dios ang imong gibakakan. Tungod ana si Ananias gipatay sa Dios. O kitaw ni sulod ang iyang asawa nga wala kahibalo nga nagipatay na day sa Dios iyang bana. Ipangutanan na po siya ni Pedro, ikaw, tinuod yun nga mao gini ang tibuok abot. Hindi na po siya nga
kay mo kailang nasabutan nga ilang itago, gihunghong nga sikreto, pero ang Dios nakita. Tungod anak, patay po si Sapira. Igsuon, walay butang diri sa kalibutan nga matago nimo. Bisag impierno dili matago ikan sa Dios. Munang ayaw tuo nga basta pagmon nimo ang suga. Kanang imuhang gatanawon nga mga siksi nga mga babae diha wala nakita si Lord. Kita na ni Lord. Kanang natulog ang imong bana, ay imuhang ipalong ang suga kay imo din kapa-kapa ang iyang wallet na rin kay gikuha. Kita ang ginawa na. Igsuon, walay binuhatan sa tago nga dili magpagawas. Muna'y judgment taan ingon si Lord. Kung sa ingon niya sa verse 12, ingon pagin si Haring David nga kung moingon ko nga sigurado gini nga ang kangit-ngit mo'y mutabon ka nako o ang kaning kahayag mutabon yapon ka nako. Ang sige ingon ni Lord yung siya nga, pero Ginoo ang kangit-ngit dili man ngit-ngit sa imo o ang gabi sama man sa adlaw. Kay ang kangit-ngit murag kahayag diha kanimo. Wala lagi matago igsoon. Bisan pa kanang best friend nimo nga ingnon mo, ibagsaba ha, muni mga sikreto nga dalon nato ngadtos kamatayon. Bisan pag di na siya mo biyahit, ang Ginoo may mangitag paagi. Hello. Hello. Ako, I will be sharing this, no? Dili man yung para pero para dili mo maingon nga akan pastor, grabe sa kinakabalaan. There was a time nga ako labad. There was a time nga labad kay ko. And one of that is kanimo gud sa hatong time nga uyab pa mi sa akong wife karon. Dagan mo gid ako admirer sa una kay. Ambot nga no. Dili na ko sila uyab pero magsige bitaw sila. Guwapo kay tayo mo pagkasulti ganina sa ko. Dili ko po lugar, amo ba? Asa ito ang part? And ako na yung asawa, silusa na siya ito nga tanya ko. Ano gina akong matayin ko? There were times nga mag-text ko, kabalo mo ko, wala kang gigihim mo. Pero kabalo ko nga, mag-guilty ko ba? That means, kabalo kadaan nga sa'yo. Kaya itago mo mo. Pag mo abay ang uyab, paspas din kayo. Sige sa to. Wala man. Away. Then ang ako na yung passcode. Passcode sa cellphone. Kada duha ka adlaw pulihan. Para din sure na di kita mabasa. Pero mabog gid ang panahon na ang Ginoo mablanko, mablanko ay mo una nga mabiyaan mo nga abre. And mabasahan gyud niya nga nag babay na kita lang ta sunod. Maawayan din ito. Maawayan din ito. But you know what? That was before mahadlok ko masapon. No, ako man i-share, I think pipila yung mga bata noon. Hadlok ko masapon. Because that was me before. But when I really became conscious kung unsa gid ang Dios sa akong kinabuhi, na usab ang among relasyon sa Ginoo. And tungod kay nausab ang akong relasyon sa Ginoo, nausab ko ang akong relasyon sa akong asawa o sa akong uyab ex-girlfriend. Nausab. Sa una mahadlok ko, no? Mahadlok ko. Mabisan gani og mag CR dan ko nang akong cellphone. Sa uyab na miya, di na ko pinibilin sa iya ang cellphone sa church, ikinahanglan yun. Dalon gina ko mag CR. Karon, babe, kita ka sa akong cellphone. Karon man ang problema, I gave her the right, abrihin na. Ano man, this time it's different. Kung sa una hadlok ko masapon tungod kay hadlok ko makasala tungod kay masapon ko, this time hadlok ko makasala kay di na ko gusto mapasakitan ng Dios. And ikalawa, hadlok ko makasala kay di na ko gusto pasakitan.
So niabot ang punto nga pila may kabulan sa unang magsige na siya. Pagkanawa ko sa mong cellphone, dili lagi. Naday ko yung mga rason. Kana bitaw, dili man good kay kung pastor ka, naagi ng pastor member confidentiality. Dili pwede makita bisag kinsa. So dili mo dapat makita kay mong kuana, dili lagi. Ay na lagi mag-away kita ani. So niabot ang panahon, kung dili na. Sige, tanawa. Karon nga ako na sa gitagaan, di naman niya gihilabtan ang cellphone hinuon. Labot sa una, bitaw nga, imong katago-tagoon, ayan yung hulatan ba, kalos anong ibilin. Pag mabilin lagi ang cellphone. Karon bitaw nga, pwede na. Bilin na ako cellphone niya, di lagi na mausap, lagi na diha. Ang may tabo, imtod pa niya ang charger, kaya ibalik iya. It changes. Wala naman kayo kitaguan. Pero kung natin kataguan, sure ko, makamulo kong gawali ka ro, kapamugnaw itong likod. That's why I encourage you. Dangin na na igsoon. Kung tayo matapad, dangin na. Balos ko. Inamot siya. Sabay ta. Okay? Amen. Last. Kung sa ikatulong na judgment. Muna bantayan na to. Muna itong bantayan. Ay katulong na judgment according to Luke chapter 12 verse 3 is this. Mga marites, paminaw. Things said in secret will be shouted in the open. Kana bitaw mahadlok ka kaya imong amigo, imong gilibak, mahadlok ka. Ano bitaw style na? Ato-ato ra ni ha. Diba? Ato-ato ra ni. Pagbantayan na. Muna ayaw mo pagpandaot sa lain, gamit anak, ato-ato ra ni ha. Kaya nga no, ang ingon sa Dios, ang mga butang na imong gihonghong niya sikreto, iya nang ipagawas. Muna pag naay makadungog dahil masulungan ka dayon, ha? Naingon ba niya ko anak? Pataka gindi si ko ano, pero imo kong gisulti. Ikaw ginag-ingon na tugod. Imo na ipasumangin lang ito, gito ka imo istorya. Be careful. Ang mga butang na imong ginasulti, kani magong text o picture, these things are visual sa mata. Pero ang kaning words, para mo gawas, sa gani ang kinahanglan? So kailangan, inalag hangin. Pag walay hangin, walay tingog nga magawas. Okay? Kinahanglan hangin. So, kung tanaw po nito sa Bible, ang gitawag bitaw din ha sa Bible, nga prinsipe sa gahom sa kahangin, ang Yawa. And amo ginang ma-testify. Tungod kay there was a time nga, I think graduating man siguro mi adto sa among SOD. Nga naay among ba nagkamulong practice para sa among graduation song. Ang isa na mo kakauban, gignan siya sa pastor na mo. Gignan lugar siya nga, kanang taro nga ang imuhang pagkanta. Ganun ko na ako. Taro nga imong pagkanta, kaya dili ka madunggan. Tingala mi, kay ano mo po na ako lang pagsulti niya. Tingala ko kay katong iyang giignan, kalit na nga naglain ng buot ba. Kalit na yun, kamuluming kanta, hindi na siya kanta. Hado kayo, mihilak na gid siya. O kadugay, ginuulan lugar siya sa kaso nagtutlo sa amo, naignan siya nga. Ano sa ka? Anong gahilak ka? Siya nga, grabe sa kay kapastor, sa kadaghan sa imong nabantayan, ako yun. Ano ba sa mga akong giingon sa imo? Din siya nga, grabe pastor, giignan din ko nimo nga ikaw ba? Pagtarong diya kay yabag kay ka. Mo iyang nadugan. To the point na katong nga babae, gusto na siya muundang. Di na siya mo-appear sa graduation. Kaya na-insulto kay siya sa giingon sa iya. Kaya feeling niya, gipakaulawan siya sa among pastor at ubangan sa mga tao. Pero ako mismo rin mo, dili ang nadungog na ako. At ang pastor na mo, giingon ko niya nga, dili mo na mo giingon. Ang ako maging giingon, ng pagtaro ko kanta, kay dili ka nakadunggan. Di ako, na-testify ko, tinuod muna ako nadunggan. Ang Yawa igsuon,
kaya niya i-manipulate ang kaning naa sa hangin. Muna, be careful sa unsay gagawas sa imong bakba. Kay the moment na mugawas na sa imong bakba, di na safe. Kay pwede na i-manipulate sa yawa. Mo bitaw nang naatay mga istorya sa mga katigulangan, nga maingon sila nga bantay. Kay dalon na sa dito sa dalunggan sa uban, kinsay imong dala? Hangin. Dalon na sa hangin. Isa una pa mo na'y buhat sa yawa. Ang mga sikreto na imong ginapang sulti sa tago. Nahadlo ka. Mandibak lang ka, pero ato-ato na rin ha. Matingala ka na mo, abot gina dito. Dumdum po atong tulo ka, amigo. Mga Kristohanon man sila. So naging mo sila life group. Ending na sila. Sige Brad, inani, kaya ang topic na ito is unsaon man nga magbinantaya kita. Sige, sulti ta karon. Inani, para nga mahimo natang gawas nun, aminon nato ang atong mga weakness. Unsay atong kahinaan ba? Para nga magbinadlunga ta o magbinantaya ta. Sige. Ako una Brad. Saman. Sama, ako yun, ang ako yung kahinaan bitaw Brad. Di gina ko ni masulti sa ako asawa, ang kahinaan bitaw nga yung chicks yun. Pag makakita, kung ganang guwapa, bitaw nga ng siksik, ay, ako mata mo, bilid ba? Then, usahin na ba din ako mapugna na akong kaugalingon? Maghimo kong lahing account sa Facebook para i-chat itong mga tao. Siya mauba. Ito isa mauba. Ikaw ka itong nasa kilid, hilong-hilong siya. Naging siya. Nga na po ito isa, siya nga, ikaw Brad, sa imong weakness. So, katong isa po nga tabi, yun siya nga, ako Brad, inani. Ang ako yung weakness, Brad. Kaya ito, lagi ko dyan ang pagka-click to ba? Ano dito, mamanguot dito, mamuha ko kwarta. O hindi, makato ko balay sa silingan. Makita ko ka ng, bisa abridor lang ko, kuha akong ginako. Hindi na ako mapugngan. Muna akong weakness, Brad. Yan po, iko Brad ha. Sunod lang, ako din ang imo ba, maginang po, ay, dilata ba? Diba din, lang ito isa, hilong kayo. So, ikaw Brad, gusto man ang imo weakness, kasi grabe po nakadelikado ako kay hilong kang di kayo, siya, hindi mo kayo nidako ang ako, Brad. Ang problema ginako ba, kaya ang akong kahinaan, di ko makatago ang sikreto. Di ko makatago ang sikreto. Pag madunggan ko na karon, kinanglan ko niya pakuli, masaba ginako na. Ang pagbantay mo. E base gray mga tao bitaw, ano bitaw mga dahil hinani nakita mo sabi to, sama-sama, sanay ka po. Kana bitaw, muna sila usahay. Hindi yun, ugong. Lisod bitaw gid kayo. Struggle lagi kayo. No? Ingon sa Dios, ang imong kaisulti sa sikreto, magawas na pagbantay. No? Kaya basig madaot ka. Madaot imong ngalan, ibis di ra magikat chismosa, marites lang. No? Luke 12:3. Therefore, whatever you said in the dark will be heard in the light. Ang imong gisikretong sulti dito sa kangit, dito na ma-announce nga hayag na. In other words, daghang tao. O ang imong gipanghumhong, kato imong gitistingan nga dili madunggan dito sa mga pribado nga kwarto, it will be proclaimed, in other words, isinggit dito sa taas sa mga balay. In other words, ang imong mga tinago nga sikreto nga mga binuhatan po, mapahibalo. Hello? Amigo ba ta? Basta nalagi ko sa stage, pastor sa ako ha. Pag naog na ako, amigo na po ta. Pero pag na ako sa stage, kinanglang yan ako dahil ang mensahe ni Lord. Amen? Amen. Be careful. Kaya ingon ang Romans chapter 2 verse 16. Maminaw yun kung ayo. And this is the message I proclaim, that the day is coming, ang adlaw nga paingon na, when God, kung ang Diyos, pinaagi kang Kristo Jesus, He will judge. Unsay ang i-judge?
Unsay iyang i-judge? Unsay i-judge? Kinabuhi nimo sa tago. Wala siya niingon niya i-judge di ang atong pagsayaw nimo sa tamborin hani. Wala giingon na pag-apil nimo sa intercessory Christine mo to i-judge ni Lord. Ang iyang i-judge isa katong mga butang na atong gihimo na sikreto. Katong mo iyang tanawon. Munang tulba ba? Kaya wala ka tanaw si Lord sa imong gaipadayag. Unto mo pasalamat siya sa imong gahimuon. Pero ang iya na yung husgahan. Katong atong gipanghimo, mawalay na kita. Katong atong gihimo sa panahon na nagtuo ta, nawalay makahibalo. Mo di ay yung i-judge. Dili ako ang nag-ingon ha? Diyos. So, unsa itong buhaton? Unsa man itong dapat buhaton na ni Pastor? Kung inana man di ay gani, Pastor, nga itong napanggawas sa itong baba o nga itong ipang sikreto, inanaon din sa Diyos. Unsa itong buhaton? Si Haring Solomon, ang pinakamanggialamon nga hari sa tibok kalibutan, na ay advice. Unsa yung advice? Simple. Kaya siya bantayi ang imong dila o isira o itakom ang imong bakbak. O pag imo ng buhaton, imong giluwas imong kaugalingon gikan sa problema. Kanami ang mga tao tabian, dagang problema. Kanami ang mga chikadura, dagang kaaway. Muna ningon si Solomon, ang pinakamanggialamon. Gusto ka nga gamay imong problema o maluwas ka sa ubang problema, itakom ka imong bagbag. Ayaw gani sige tubag-tubag. Ang masuko imong mama, tubag-tubag. Na yung mga batanuan bitaw, na sa una ako makakatawa ko aning nga joke, na bingon sila ba nga, at di ko sabot sa kong ginikanan. Pagkasabaan ko, maghilom ta, inunta nga, tubag, ipamutana ka, tubag. Pag mutubag mo ka, ay, tubag-tubag ka ba ay? Di masabtan, di masabtan. Pag actually nasabtan na nako na karon, ang gusto sa imong ginikanan mo, tubag ka, di magtubag-tubag. Eh po masabot anak, sa una-una sa parihar man na. No, lahi at tubag, lahi at tubag-tubag. Ang tubag is gihatag nimo ang iyang gipangayo nga impormasyon. Example, asa kagikan? Gikan ko sa balay sa akong class mo. Muna tubag. Tubag-tubag, asa kagikan? Aron pagani ko dugay piuli. Muna tubag-tubag. Okay? Ang tubag, ihatag nimo yung gipangayo. Ang tubag-tubag, imong itakbo ang emosyon nga iyang gihatag. Ako sa una, matubag-tubag, magyapong ko. Balo maging akong mama. Matubag-tubag ko sa una. Pero pagka-born again ako, naamagin akong mama. Seryoso niya. Naamagin akong mama. Pagka-born again ako, tinuod ako nga na-born again ha. Wala mo ito, pa-born again sa una. Nung na-born again di ko, namagyan ko yung times na di may magkasinabot sa mama. There were times. Pero pangutan na siya, if there was a time na ako pa siyang singkahan para sa una. Pangutan na akong tubag-tubagun pa kaya ako. Ilan gani sa atong time na medyo nagkabikil, wala ko kapalukin sa isalaan, ako na yung mga yusuri. Nga naman, ang tinuod na born again, lagi mausap. Mausap. Problema mo na ito, gusto na ito ang ngalan na born again, pero ang binumatan sa born again, hindi na gusto. Eh nga nooy, kaluoy kinatulong, inanaon no. Kasingkahan ta, di kita di mong sukol, oy, kakayahay. Ano man ay trabaho sa born again? Gusto ka na dili ka mahusgahan sa Diyos? Simple. Paghilom. I-control yung bakbak. And then, makalikay ka sa mga problema. Mga asawa, dili lang mga asawa, mga bana, control. Mga anak,
control yung backup. Kaya ang Ginoo lagi, i-judge ang sikreto ni mga binuhatan. Dili niya i-judge ang kaning kakakita karon katong sikreto. Itong mga nakabalo. So in conclusion, sigo guna-una lagi about hypocrisy, sigo guna-una, Lord, kung sa di opposite aning, anong hypocrisy? Kung sa di na hypocrisy, simple. Ang opposite day sa hypocrisy, sa tanaw ninyo, unsa? Matinulanon? True? Unsa pa? Honest? Unsa pa? Ha? Real? Unsa pa? Na word nga ako nakuha sa kuan nga mo din siya opposite sa hypocrite. Authentic na may sa start with the letter P. Prank? Dili prank. Unsa pa? Ha? 4 letters. Pure. Pure. Puro. Nga naman, unsa di ang diferensya? Ang hipokrito magod, nagpakaarong ingnon ka. Na ay part sa imo nga tinuod tanawon, pero ang tinuod po dapat sikreto. So dili puro. Ang puro is 100% maugid na. No? Maugid na siya. Imong bali-balihon, maugid na siya. Kasi kung ampo, Lord, asa man, unsa nga part sa amo nga kinahanglan na mo makita nga puro me, and then God led me to this passage. In Matthew chapter 5 verse 13, wala ang akong Matthew chapter 5 verse 13, unsa giingon ni Jesus sa mga disciples? You are the salt of the earth. Kita mo no, ang asin, aning kalibutan na. Ang asin, puro gina. Puro gina asin. Mabita na kabundong pa ko sa una, ang akong lolo, diri ni masamad ko, mawalay alcohol. Saya buhaton, asin. Masamad ko, mawalay alcohol diyan na bilin. Mingon man siya, Ning! Alcohol, Ning! Naggabihin naman kayo, nasamad ko. Wala man. Kung saya gisunod yung pagkita, wala alcohol. Mingon siya, asin. Hapdos kayo. Has kang hapdosa. Pero wala na infect ang akong samad. Kaya nga naman, puro magaling asin. Kung kita na, di ba, sa atin din naka-experience ang ipalukpok ka. Pag hanang-hapit na maulian, ang sarili iingon? Iligog dagat. Ano lagi? Kaya ang asin, puro na siya, muayo. Kita day ang asin, aning ang kalibutan. Kita ang muhatag og flavor. Kita ang preserve sa mga tao. Pero, kung sige ingon ni Lord, basaha. But, if, say ng word na if, Bisaya, kung nagiging posible nga panahon nga ang asin mawad-an siya sa iyang kaparan. Ang saan giingon din ni Lord, kapag mawala na gani na, kung saan ay pulos sa asin, wala na. Ilabay na at tunog-tunugan sa gawas. Soon, kita'y magpili karon. Gusto ka puro ng Kristohanon o hipokrito ng Kristohanon? Kaya ang puro, nagkapapuslan sa Ginoo. Ang hipokrito, someday, ilabay na. Ako wala man ko ga-judge sa matagusa. Dili po na ako katungod ang pag-judge sa inyo. Ang ingon sa Bible, si Lord ang judge. Ang pinaka-delikado na ba is na iuban na may ingon bitaw nga, Allah, walay pwede mo judge sa ako. Only God can judge me. Di ba? Yung mga inanang nga post. Ang Diyos rin pwede mo husga sa ako. Dapat ka madelikado. Kaya ingon na ba sa Bible, ingon ni Pablo, ayaw kahadlok atong pwede mo patay sa lawas. Pero dapat ka mahadlok atong pwede mo patay sa lawas o sa kalag ngadto sa impyerno. Mas hadlok si Lord. Mas hadlok si Lord. Kung siya ang judge.
So, mintras wala pa miabot ang judgment, wala pa ang, kumbaga, ang verdict, mga nagbasaylo iso, maghinulsol na ta. Undangan tananing sayop na binuhatan. No? Kusog kaayo ta moingon nga Kristohanon ta, pero ang kasing-kasing ni Kristo dili makita. Di ba? Mingon ta nga Kristohanon ta, may kipagnaay imong kauban sa life group nga nakapamakak sa imo, hadlok makamawad ang membro. So pagpamakak, ipasaylo nimo. Pero pag ang imong igsuon, imong mama, imong papa, imong anak ka nakapamakak sa imo, di gini mo pasaylo. Di gini mo malimtanan, grabe ito, grabe nga pamakak. Pero pag life group member, hadlok makamawad ang membro. Okay ra, ipasaylo kinsa bata nga dili mo pasaylo. Double standard. Be careful. Bantay ka. Kay dili ra bagid ako. Ang akong trabaho karon ay magkalain sa ako ha. Ang trabaho nako ang pagdala sa mensahe. Dili ako ang musga. Kung nangin ko nga pagnaong nako unya amigo gyapon, di man ako mo judge sa imo. Nagsulti lang ko sa ato nga naay mo judge at gatan-aw siya. So kita ang decision karon. Kung human na ako ni gisulti, digyan mo ka maminaw, imo na na. Pero kung imo ning dawaton and then mag-usap ka, then I believe na ang hampak pili na iba. Amen? Amen. Ato ido mo atong mga ulo, gato ning kapuso sa pag-ampo. Ginoong Dios, nakita nimo ang amo ang mga kinabuhi, Lord. Nakita nimo ang mga butang na dayag o ang mga butang na nasa tago. Nakita nimo ang mga gisulti namo sa atubangan o ang mga butang na among gisulti hindi katalikod sa tao. Lord, nangayon ni kapasayloanan Ginoo. Kung aduna may mga panahon na dili makapanalangin ang among gihimo Ginoo Dios. Kung aduna may mga panahon nga dili ang kinabuhi ni Kristo ang nakita diri kanamo. Lord, nangayon ni kapasayloanan. Kung na may mga sayop nga amo gyapon nangahimo sa kilabay ng mga adlaw. Ug Lord, among giila na dili namon ni kaya usabon nga kami-kami lang. Mao among gipangayo ay mabalang espiritu nga magapuno kanamo karon amahan. Tagaimi sa gahom na makapugong sa among kaugalingon. Tagaimi sa gahom nga makadili sa temptasyon. Tagaimi sa gahom Ginoo nga makaputol Ginoong Dios sa mga kadena na nagagapos kanamo. Tagaimi sa gahom Ginoo nga mabag-o among pagkinabuhi. Kay dili mi gusto Ginoong Dios na moabot pa ang panahon nga ang among mga binuhatan o mga gipangsulti sa tago, mga manggawas pa Ginoong Dios. Ug Lord, tudloin ni sukad karon nga bag-o mo abli ang among bakbak, amo sang ikonsiderar kung kani nga mga butang nga gawa sa among bakbak, okay ra ba mi kung mahibaw-an sa tanan. Tagay kaalam Ginoong Dios nga dili magsalig-salig ang mga amo-amo lang nga mga istorya. Ang mga sikreto nga istorya ay kabalumi nga dili lang kami ang naminaw. Lord, I pray nga dili ni mahimong mga Kristohanon lang atubangan sa uban, kundi dili Kristohanon bisag walay laing tao nga nagpalibot ka. Kristohanon sa dayag o Kristohanon sa tagok Ginoo. Nga sama sa asin mahimo kaming puro Ginoong Dios. Nga magadalang kalipay kanimo. Lord, akong giampo. Nga kung unsa man ang hampak nga amo na untang dawatunon Ginoo tungod sa akong mga binuhatan sa una, Lord, akong ipangayo ang imuhang kaluoy Ginoong Dios. Tagay mi og tsansa nga mausab karon. Ayaw sa ihampak ang imuhang mga ihampak ka naman. Kaluy ni imong katawhan Ginoong Dios. Nga may kapasayloanan Ginoo.
Kung atong mga panahon na wala may kabalo sa among kapangimuon. Lord, akong giampo na ikaw may magapanlihok sa imong katawhan. Nga dili ni mahimong sikreto nga Kristohanon Ginoong Dios, kundi Kristohanon sa dayag, Kristohanon sa tago, Kristohanon sa atubangan sa mga katao, o Lord, Kristohanon bisag kabira usa. Na Lord, salamat kaayo. Nya ang imong gugma, ang imong grasya walay paglubay. Salamat sa dakong grasya Ginoo. Na Lord, taliwala na namin ang ahimo nga mga dautan Ginoo nimo ihatag diretso ang silot Ginoo Dios. Kundi imong pagibulatan nga naay oportunidad nga kami maghinulsol sa among mga sala. Para nga dili kanimo abot kanamo. Lord, ang diampo kapasayloon ninyo sa among mga sala. Lord, tabangin ni nasugod karon dili na namon ni mahimo nga makabutang. Lord, pasaylo kami kung namin mga panahon sa among kinabuhi, aning mga bulan nga milabay, mga tuig nga milabay, nga wala namon napakita kung unsa ang tinuod nga Kristohanon Ginoo Dios. Sa bangin mi Ginoo nga mahimo mi tinuod nga Kristohanon sa buhat o sa pulong Ginoo Dios. Lord, salamat sa imong mensahe. Kani nga mensahe among magabalunod Ginoo Dios, kani magadalag kausaban kabaguhan sa among pagkinabuhi. Kani tanan ang gyampo in Jesus